Once again, welcome back to your favorite noontime show, The Baptist Lunch. Magandang tanghali po sa lahat ng mga tatay na nandiyan dyan ngayong tanghali na watching North, South, East, and West Corner, and to our viewers nationwide and worldwide. Magandang tanghali po sa inyo lahat. Keep tuning in. I believe this will be a great blessing to us. TBL Fridays, usapang lalaki na naman po tayo sa mga pagkakataon po na ito. Kaya about sa po sa atin ay patuloy po nawa tayong lumago sa ating pong pinag-uusapan. Magandang tanghali po sa inyong lahat. And again, to all the fathers, shout out to all the fathers of all areas and to the fathers south border. Magandang tanghali sa inyo lahat. Send your pictures that you are watching sa ating GC and it will be a great encouragement. Daniel Isaac and Ma'am Yang, hello sa inyo dyan, babe. Magandang tanghali sa inyo. Enjoy the lunchtime. Of course, with me, Sir Rudy and the return of the comeback, Sir Noel Gumabay. Magandang tanghali sa iyo. Sir Noel, buhati ka na kasi ikaw medyo matagal-tagal na nawala sa ere. Oh, Sir Noel. Konnichiwa. Ay, iba na yung lingwahe. Ha? By the way, may flex ko lang. Shoutout sa ukay-ukay na Japan. Hindi, from Japan yan. Ha? Kaya wala mo ng quote-quote. Piniflex ko lang. Amen. Maraming salamat sa sponsor natin from Japan. Yan, sila Sir Noel. Sige, go ahead, sir. Amen. Isang mapagpalang tanghali muli sa bawat isa po sa atin. At salamat sa Panginoon na sa haba ng panahon ay muli nagkasama-sama tayo upang ating mapag-usapan kung paano po natin na mapagtibay yung ating pamilya. Kaya nga, binabati ko po ang lahat po ng ating masugid na taga-subaybay ng programang ito, no? Sa iba't ibang sulok ng mundo at sa ating sa aming area, sa West Bank family. At magandang tanghali po sa bawat isa po sa inyo. At wag po kayong aalis dahil marami po kaming hinandang pagpapala mula po sa salita ng Diyos. Amen. Para sa inyo. Ano po? At of course, binabati ko rin yung aking pamilya, si Sister Cynthia at si Pauline. Nakasama po namin siya ngayon. Nandito pa, di ba? Dito po siya ngayon at salamat sa Panginoon. Nagkasama-sama kami at kay Tricia na nasa trabaho sa oras na ito. So muli, magandang tanghali po sa bawat isa po sa atin at wag po kayong aalis. Rudy. Amen. Isang mapagpalang tanghali po sa atin lahat mga kapatid at siyempre sa lahat ng viewers natin sa FB Live. Magandang tanghali po sa inyo, sa lahat ng mga tatay na nasa area na ngayon ay sumusubaybay para sa ating programa na alam kong excited ang bawat isa na makatanggap ng pagpapala mula sa salita ng Diyos. So katulad na sinabi ni Brother Noel, huwag kayong aalis sapagkat meron kami talagang inanda na siya rin talagang makakatulong para sa ating pamilya. Shout out sa aming area, sa Makati Central Family. Tutok lamang at nakita ko na yung iba kay Brother Joji, nakita ko na at maging yung kanyang anak, si Jenny. Nakatutok, syempre yung aking pamilya. Si Brother Emil, nandyan, nakita ko, nanonood na. Anak, shout out sa inyo. Pati kay Aaron. Sabihin mo kay Aaron na tumutok siya rito. At interpret mo yung mga bagay para maintindihan din niya. Arog, good afternoon sa iyo. Love you. Amen. And again, ay mga kapatid, ay nagbabalik po tayo sa usapan lalaki tuwing Biyernes. And we are talking about commitment, Sir Rudy, Sir Noel. Pinag-uusapan natin dito yung commitment. And by the way, this is a prelude. Magandang prelude ito pagdating sa ating revival. And sa lahat ng mga fathers dyan nagtatrabaho, make sure that you make yourself available on 21, 22, and 23 ng ating old-fashioned Baptist revival. And making decisions and managing your decisions. Wow, making ganda. decisions Amen. and managing decisions. Na kung saan, sa dalawa na ito, Sir Rudy, Sir Noel, napaka-importante ng commitment. Yes, sir. Yes, sir. Because when it comes to commitment, decision is very important. Amen. I believe. You cannot make any commitment if you're not willing to decide. Yes, Yan ang yes. pinaka-importante sa lahat. Medyo nabanggitan tayo last Wednesday ni Pastor kasi medyo napapiyaw ako yung Our Family Time with God. Kaya medyo inaano ko lang ngayon. Hindi ko lang gano'ng palalawakin yan. Bahala ang Pastor natin dyan. Pero That's right, amen. Yung sinasabi ko na napaka-importante niyan. Napaka-importante talaga na alam natin ang commitment ay mahalaga kapag alam natin yung ating decision na gagawin. Yeah, Amen. Kaya Amen. kaya ko naman sinasabi yan sa bawat sa atin, sa ating mga tatay because
we have to take it seriously pagdating sa commitment, lalo na ng ating pamilya. Sir Rudy, Yes, Sir sir. Noel, malawak itong commitment sa pamilya. Yeah, Not amen. only commitment That's to right. your marriage, but commitment to your parenthood, Yeah, amen. commitment to leadership, Amen. commitment on discipline. Yeah, that's You see, right. yan yung mga Yes, bagay na yes. dapat na pagtuunan natin pansin sa Yeah. mga tatay. At makikita natin dito kung gaano kahalaga. Kasi, alam nyo, babalik lang tayo doon sa talata natin sa book of Psalms chapter 37 verse 5. But puproceed din ako doon sa, mamaya doon sa Psalms chapter, sa book of Proverbs chapter 16. Maliwanag din yun. Sinasabi po ng Biblia dito. Verse number 3. Sabi ng Biblia, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Amen. Alam niyo kasi sa atin, sir, Amen. mga fathers, no? We are, of course, lahat naman, even the mothers naman, ay gumagawa nito. But primarily, sa mga katatayan, we are always thinking ahead of paano yung ganito, Yeah, ano yung amen. ganito, Yes. ano ang gagamitin natin sa ganito. Amen. Di ba? Because we're planning eh. Yeah. Di ba, sir? We're Amen. planning. So, Amen. when it comes to we're planning, our thoughts, yung isip natin, minsan, ano tayo eh, kumbaga, bothered tayo. Yun. Yeah. May Amen. fix yung isip. Yes, hindi nagiging fix yung ating isipan sa Yes. isang bagay. That's why dyan papasok, Sir Rudy, Sir Noel, yung tinatawag nating commitment. Yeah, Amen. that's right. Amen. Because Yeah. pag sinabi nating you're going to make a commitment, lalong-lalo na before the Lord, unto the Lord, you're making commitment unto the Lord, it will help you to have fixed thoughts or established thoughts. Amen. Kasi sabi nga ng Amen. Bible, commit thy works unto the Lord, and thy thoughts shall be established. Yes. Hindi ka babagsak, Sir Rudy, doon sa hindi ka babagsak doon sa Sir Noel, doon sa a double-minded man is unstable in all his ways. Amen. Which in Amen. fact, we cannot deny the truth na sinasabi ng Biblia na yan na nangyayari sa maraming mga leader ng tahanan. That's right. Nagiging unstable tayo sa ating mga pamamaraan sa tahanan, pabago-bago tayo, and ang nakakalungkot nito, minsan, ang ginagawa pa natin, ang inaalis nating works, ang inaalis nating ways, ang hindi natin ikinukumit ay yung sa Diyos. Yeah. You see, Yeah, kaya ngayon, ang nangyayari, ang naiiwan ay yung sarili nating kapamaraanan na doon tayo mas nagiging sold out, Sir Rudy, Sir Noel. Doon tayo, kumbaga, mas nagiging nakakalungkot na mas nagiging panatag tayo sa pamamaraan natin kaysa sa pamamaraan ng Diyos. Yun. You see, kaya kung titingnan po natin, magandang bantayan natin sa ating pong mga sarili, no? Sa ating mga sarili this year 2025. Ano ang meron sa atin? Anong ginawa natin last 2024 when it comes to our ways for the family? Yes. Yeah, Kung ano amen. yung ginawa natin last 2024, that will be different this year 2025. Yeah, Amen. 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 You see, and you really have to involve commitment dyan, because if you're not going to make a commitment unto the Lord when it comes to your ways and when it comes to your works for the family, you will never have an established thought. Babagsak lang tayo sa unstable ways. That's Yeah, right. That's amen. right. That's right. Amen. Kaya nga dalawang maganda ito, Sir Rudy, Sir Noel. Maganda ka, seryosohin natin ang commitment sa Diyos. It's because making a commitment before God will take us away to will help us to make a decision, or will help us to make a firm decision. Ano bang pipiliin mo? Unstable ways or established thoughts? Dalawa yan. You Yeah, see? amen. Yes. Pag unstable ways ka, double-minded ka. Yan Yes. yung kaya minsan nagiging double-minded tayo sa ating para sa mga ating paglago at sa paglago ng ating pamilya. It's because of the reason na marami tayong reservations that we do Yun. not want to commit before the Lord. Yun. Hindi natin Amen. kayang ipagkatiwala sa Diyos. You see, Yun. parang nakakalungkot mang gamitin yung salita, pero parang nakukulangan tayo kapag ipinagkakatiwala natin sa Diyos. Minsan di natin sinasabi yan directly, Yeah. pero Yeah, on amen. our actions, That's right. Yes, sir. indirectly through our actions, na Amen. yan po ang naipapakita natin. Yeah. Sabi ko nga, magdi-deny lang tayo dyan sa bagay po na yan, magkakasala pa po tayo. Di po ba? Kaya kung sinasabi yan, is because of the reason na if we're not going to make it or take it seriously, pagdating po sa bagay po na yan, nakakalungkot man isipin, no? Inuulit ko, nakakalungkot man isipin, ganun at ganun ang mangyayari po sa atin. Yeah, Yeah, amen. sir, ganun at ganun ang mangyayari Amen. sa atin. Darating tayo sa point na, ano na tayo eh. Kumbaga, nakampante ka na sa pamamaraan mo. Amen. Yes. You see, which, kung titingnan natin, minsan, ang nangyayari nga lang dyan, the outcome, minsan, ay pinapanggap na natin kahit hindi maayos. Yeah, You see? amen. Pero, syempre, bilang isang leader ng pamilya, bilang isang leader ng tahanan,
we want an outcome na sigurado. Yes, sir. Di ba? That's true. Establish. So Amen. para mangyari yun, simple lang. Have an established thought. Yeah. Yung. Eh, paano Amen. tayo magkakaroon ng established thought? Ano mang ang ginagawa mo ngayon para sa iyong pamilya, commit it unto the Lord. Yes, Amen. sir. You see, make That's an true. agreement with the Lord na itong gagawin mo Amen. na ito para sa iyong pamilya, ay Panginoon, itong gagawin ko na ito para sa pamilya, kayo pong bahala nito, ilalatag ko sa inyo, everything in Yes. this and that. You have to commit it unto the Lord. Make a commitment before so that your thoughts will be established. Yeah, You see? amen. At Amen. huwag niyong i-entertain yung mga bagay. Paano kaya yan? Halimbawa ganito, halimbawa ganyan. Paano naman yung ganitong anak ko? Paano naman yung gagawin namin bukas? Paano naman yung pambayad sa ganito? Yung mga ganun ba, sir? Yeah, Amen, that's true. amen. Alam naman natin, iniisip natin yung mga bagay na yan. Pero kaya nagkakaroon tayo ng nagugulumihanan tayo o nagugulo yung ating isipan sa mga bagay-bagay na yan na alam naman natin, na alam ng Diyos yung ating pangailangan, it's because of the reason na check natin, baka hindi mo kinumit sa Diyos. I-commit mo sa Diyos. Ipagkatiwala, i-entrust mo yan sa Diyos. Yeah, Ilagay amen. mo sa That's kamay true. ng Diyos. Yun, You see, amen. this year 2025, subukan natin na ilagay mo yan sa ilagay mo yan sa kamay ng Diyos. Subukan mo kung last year 50-50 yung iyong pagkukumit sa Diyos ng iyong ginagawa para sa iyong pamilya, Yeah. make it full 100%. Yes, sir. Ilagay mo sa That's kamay ng Diyos this time so that you will and try to check yourself, try to kumbaga bantayan mo yung sarili mo. Yes, sir. Na Yes, sir. establish ba? Kasi pag establish to, Sir Rudy, Sir Noel, kampante ka eh. Yes, Yes. sir. That's Alam true. mo baga, Amen. of course may problema, given yun, di ba? Of course Yeah. darating sa ganun, pero at least somehow, you have the inner peace. Yes, sir. that's Yes, sir. right. You have the inner peace na kung saan, alam mo, pinagkatiwala ko sa Diyos yan eh. You see, Yeah, kung maaaring amen. may dumating man na problema, on that time, huwag mong questionin na, Panginoon, di ba pinagkatiwala ko sa'yo? Ba't nangyari to? Yan, Hindi, yan, pag tingnan mo, amen. baka may gustong ituro sa'yo. Yes, May sir. lumalabas na Proverbs. That's right. That's right. Come on. May lumalabas na Proverbs sa screen Oo. natin. Ano yan? Talagang gusto rin yatang Gusto yata. yung Oo. Proverbs 16 verse 3. Oo. Ba, Proverbs 16. Talagang gustong idiin eh. Hindi. Oo. Gustong idiin ng Proverbs 16 verse 3 Yeah, but yan. anyways, kaya nandiyan pa rin. Ay, pambihira kung ako talaga yan. Yeah, Diinan ko pero pa yan kaya, eh. talaga ang laki. Oo, Ayun, oh. eh, talagang idinidiin talaga. Verse 3 yan, verse 3. Yeah. Oo. Pero anyways, katulad ng sinasabi ko, Sir Rudy, Sir Noel, yan yung, subukan mo this year 2025, ilagay mo sa kamay ng Diyos. Amen. Ilagay mo sa kamay ng Diyos. And you will see the peace by having an established thought. Yes, Kasi pag double-minded ka talaga, sigurado ba to? Ito bang gagawin? Para mawala ka sa ganung klaseng estado, fathers, no? Para mawala ka doon sa, boy, wala pa naman siguro nag-isip sa inyo, boy, pa kaya pamilya ko bukas? Amen. Yeah? Eh, tsaka, alam ng Diyos, mga kapatid, let's be honest, we know the truth, na alam naman natin, na alam ng Diyos, na yung pangangailangan natin. Balik, ilagay natin, itatanggal natin yan sa isip natin. Alam ng Diyos yung pangangailangan natin. Hindi pa pwedeng hindi niya alam. Alam niya. Amen. You see? Amen. So kung alam ng Diyos yung pangangailangan natin, all you need to do is the rest, entrust it to God. Hindi natin Yeah. sinasabi na tumuha magtrabaho ka pa rin. Na, given Yeah. naman yan eh. But you have to commit your works unto the Lord. Yeah, Because amen. having an established thought, it will help you grow more in your faithfulness with the Lord, and it will help you to trust more, grow on your relationship with God. Bakit? Ilalagay mo lahat sa kamay ng Diyos. Kaya nga commitment is very important. At saka hindi lang yan. Later on, pag-uusapan pa natin yan. Sasangayan eh. Sasangayan sa ating pong pamilya. Ngayon ang pinag-uusapan natin ay yung pang sarili lamang po natin. Yeah, amen. Diba? Amen. So, kaya commitment, i-check po natin. This is a year of commitment. Sabi nga ng ating mahal na pastor, this is our year. Yeah, amen. Yes. See? So Amen. if this is our year, let's make it sure, brethren, na if this is our year, let's make it sure na on this year of commitment, we will make it sure that God is involved on Yeah, our commitment. amen. That's true, amen. Eh kung sa ibang bagay nga, nakakapag-commit tayo. Sir Rudy, Sir Totoo Noel. yan. di ba? Amen. Nakakapag-commit I believe. tayo na, Amen. o sige, punta ako dyan. O Yeah. sige, gawin natin yan. O sige, Kahit ganito. malayo. Oo, diyan, nakakapag- talagang gagawa ka ng paraan. Yes, makakapag-commit Kahit ka tawid talaga. dagat, ginagawa eh. Kahit Totoo tawid yan. dagat. Gagawin mo yan, di ba? Pero, bakit pagdating sa Panginoon, nagkakaroon tayo ng failure sa bagay po na yan? Yes, sir. Kaya nga, tinan niyo po mga kapatid, ang translation yan, saan yan nagmamanifest? Sa pamilya po natin. Yeah. Kaya tinan niyo po, lagi natin ginagamit na illustration dito, kahit anong gawin natin, tandaan po natin ito, kahit anong gawin natin, if we fail on committing to God, may outcome Yes. pa rin tayo na hindi magugustuhan. May outcome na ikabibigla natin. Bakit nangyari ito? Bakit ganito?
You see? That's the point there. Okay? Amen. Sir Rudy, baka may gusto kayo Oo, share. amen. Thank you, Sir Jao. At sa ating tinatalakay ngayon, isa po yung mga nakita kong bagay na humahad lang upang ang isang tatay ay hindi talaga fully nagkukumit sa Panginoon. Yeah. Okay? Kung makikita natin, isa sa mga nakikita kong hadlang ay yung sinabi mo, sir, na reservation. Yeah. At yung dahilan sa reservation natin, kaya hindi tayo nagtitiwala ng lubos talaga sa Panginoon. Yes, Ibig sabihin, yung bagay na mga gagawin natin, hindi natin ipinagkakatiwala sa Yun. Kanya kasi may reservation tayo. That's Yeah. right. Now, which is, yun ang pinakapangit sa lahat kasi apektado yung tinatawag na conviction natin na meron na talaga tayo na siya rin namang inaano natin, nire-resist natin eh. Yeah. May resistance pagdating sa conviction. Yeah. Kaya yung dalawang ito, hindi maganda para na nangyayari, nahadlangan yung pag-usad na pwede pa talaga na isuko mo sa Panginoon Yeah. yung bagay na ginagawa mo para sa pamilya mo Yeah. at unang sa ganun, mas makita mo yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Yes, Right. sir. So, dito sa bagay nito, kung hindi natin aalisin, mga kapatid, yung reservation natin para umusad tayo at patuloy tayo magre-resist sa conviction na ipinakita na, itinuro Yeah. na, sabi ko nga, idilagay na ng Panginoon sa puso mo, kaya nga convicted ka. Ang problema, dahil may reservation ka, nagre-resist ka ngayon doon sa bagay na yon. Which is malaking factor po yon na hindi natutupad o hindi nangyayari yung kalooban ng Diyos sa buhay mo at maging ikaw hindi mo maipagkatiwala ng buong buo ang mga paraan at ang mga bagay na ginagawa mo sapagkat meron kang ang reservation at resistance. Yeah. So mga kapatid, dahil 2025 na, mga kapatid, why not na this time ay ipagkatiwala mo ng buo. Yeah. In fact, Amen. ito yung bagay na hindi mo pa nai-experience. Yeah. Ano po mga kapatid, ulitin ko. Dito yung mga bagay na hindi pa natin talaga lubos na experience. The moment na meron kang reservation Yun. at meron kang resistance sa conviction sa iyo, Yun. mga kapatid, kailanman hindi mangyayari ang kalooban ng Diyos sa buhay mo at yung plano mo, Yun. mga kapatid, kailanman hindi po yan mai-establish yung magandang isipan, yung thought, and Yeah. thy thought shall be established, hindi po yan mai-establish. Bakit? Yes, sir. Yung word pa lang na establish ay isang pundasyon niya na nagpapatibay para itayo mo ang iyong kaisipan fixed doon sa kinumit mo sa Panginoon. Amen. Pero kung hindi mo nga maikumit mismo yung iyong ginagawa, mga kapatid, ay mahirap po yan. Tandaan natin, bilang tatay, committed na po tayo na talagang dapat gumawa. Yun. Amen? Para sa ating pamilya. Pero wag mong iisang tabi. Dahil yung gagawin mo, kung iyan ay ibibigay mo sa Panginoon, ay magkakaroon pa ng katuparan yan. Pero kung sasarilinin mo lang yan, Aha. mga kapatid, tulad ng sabi ko, never mong mai-experience ang kapangyarihan ng Diyos at ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. Right. Kaya, Amen. huwag kang mag-resist. Ibigay mo, itodo mo na yan, kapatid. Yes, sir. Dati ka That's nang true. ganyan eh. Dati Yeah. na tayong may reservation eh. Yeah. Why not na itodo mo na ngayon para Mm. ma-experience mo naman yung sinasabi. Yun. Huwag kang matakot. Ang hirap sa atin, mga kapatid eh. Ang mahirap sa atin, yung mismo sa pag-commit pa lang natatakot na tayo mag-commit sa Panginoon. Yun. Okay? Parang ayaw mong ipagkatiwala sa Panginoon. Wala ka bang tiwala? Yeah. Yun yung pinakaano doon eh. Kaya ka ba hindi nagkukumit sa Panginoon kasi wala ka bang tiwala o may tiwala? Yeah. Kung may tiwala ka, mga kapatid, why not? Bakit hindi mo itodo? Yeah. Okay? Hindi na, kailangan mo lang ipakita yung, yung bagay na yan na totoo ka sa commitment mo. Yun. Mga kapatid, amen? So, wag kang matakot mag-commit. Yeah. Dahil anumang bagay na ikinukumit natin sa Panginoon, mga kapatid, ay ibig sabihin yun, ipinagkakatiwala na natin sa Kanya. At Yes, yun sir. yung bagay na aabangan din natin Yun. sapagkat makikita mo na meron din talagang gagawin ng Panginoon sa buhay mo.
Yun. Bakit? Nagtiwala ka sa Kanya eh. Yeah. Amen? Kapatid, which is sabi ko nga, yan ang pagkakaiba ng mga mananampalataya na talagang todo talaga. Yeah. Todo niyang ipinagkatiwala sa Panginoon yung mga bagay-bagay kesa naman sa may reservation. Yun. So, parehas lang yan. Sasabihin, parehas tayo naniniwala. Pero bakit siya? Bakit parang napadali? O parang bakit sa kanya ibinigay agad ng Panginoon? Dahil todo niyang ibinigay din sa Panginoon. Eh. Yun. Pinagkatiwala niya ng gusto eh. Yeah. Pero kung meron nga reservation, inaagaw mo pa, nagre-resist ka pa, nako, mahirap mga kapatid. Yaan ang humahad lang. Yeah. Kaya nga, lagi nating iisipin, bilang responsible na tatay sa ating pamilya, ay hindi maiiwasan na tayo rin ang accountable dyan. Yes, sir. At ayon nga sa nabanggit ni Sir Chow kanina, ay kasama yung pagdidisiplina, mga kapatid. Maliban sa pagdidisiplina, iti-train natin yan. Maliban doon, tuturuan natin yung ating mga anak. So dito pa lang sa bagay na ito, kung hindi mo talaga truly ikinumit sa Panginoon ang mga bagay na yan, as I have said, ay talaga naman, hindi madali. At yung plano mo, mga kapatid, hindi magkakaroon ng katuparan. Maniwala ka. Bakit? Yeah. Nagkaroon ka ng reservation. That's right. Pero kung alam mo, Sir ibinigay Rudy, yan, tama yung sinasabi mo. Yes. Talaga yung responsibilidad natin Oo. bilang isang ama ng tahanan ay hindi po talaga madali. Yeah. Amen. At isang malaking hadlang dyan, yung sinasabi po ni Sir Jow, yung ating pag-aalala. Amen. Na kung minsan, hindi tayo talaga nagtitiwala talaga sa Panginoon. Kasi sabi nga rito, yung pagkukumit natin, mga kapwa ko, ama ng tahanan, ay talagang kinakailangan mong ibigay yung talagang buong puso mong pagtitiwala. At napakaganda nga, Sir Rudy, na tayo, bilang isang mananampalataya, kanino ba talaga tayo magtitiwala? Yun. Yun. Meron po tayo, dito nga, dito sa Psalms 37 verse 5, di ba? Sabi rito, commit thy ways unto the Lord and trust in Him. So, ang pinaka-key dito, mga kapatid, Sir Rudy, Sir Jow, yung pagtitiwala natin sa Diyos. That's right. Na Amen. kapag yung pagtitiwala natin sa Diyos ay nawala at talagang nakita natin na mas nagtitiwala pa tayo sa ating kakayanan, ay talagang mahihirapan tayo. Mahihirapan tayo. Kaya nga, napakaganda na ibigay natin ng buong puso yung pagtitiwala natin sa ating Panginoon Diyos. Tanggalin po natin yung ating pag-aalala, yung pagkabahala natin, baka ano mangyari. Lagi natin isa sa isip, Sir Rudy, Sir Jow, na lahat ng bagay, katulad ng sinasabi ni Sir Jow kanina, na lahat ng bagay ay may layunin ng Diyos. Hindi Amen. po lahat ng ating kagustuhan ay binibigay ng Diyos sa atin. Kasi alam po ng Diyos kung ano talaga yung nararapat para sa atin. Amen. Baka mamaya yung ating kagustuhan na mangyari ay yun yung bagay na ikapapahamak natin. Kahit nga hingiin natin yan sa Panginoon, kung talagang nakikita ng Diyos na hindi yan para sa ating ikabubuti, lalong-lalo na sa ating mga kapwa ko, ama ng tahanan, kapag yung ating layunin ay hindi makakabuti sa ating sarili at sa ating pamilya, hindi po talaga ipagkakaloob yan ng Diyos. Kaya nga, kinakailangan natin na laging kunin, hingiin ang kalooban ng Diyos, yung pabor ng Diyos, at ibigay sa atin yung kung ano po talaga yung nararapat nating gawin. Amen. Nahayaan natin na ang Diyos ang siyang mag-direct sa ating buhay at sa ating pamilya. Katulad nito, mga kapatid, nalalapit na naman po yung ating old-fashioned Baptist revival. Ano po? Yan. Nasabi mo ba sa iyong pamilya na mga anak, misis, kung ano man ang tawag mo sa iyong mahal sa buhay, sa misis mo, ay nasabi mo na itong January 21, 23, and 24, 22 and 23. Na-encourage na ba natin yung ating pamilya na mag-involve tayo? No? Huwag natin palalagpasin. No? Kasi lalong-lalo na yung tema natin, Sir Jow, in making
Decision. Making decisions and Yeah. managing. Making And decisions, managing managing decision. decisions. Kaya nga, alam niyo po ba kung bakit yun yung naisipan ng ating mahal na pastor? Kasi karamihan po sa atin, hindi ko naman ina-excuse yung aking sarili at hindi rin naman kami excuse dito nila Sir Yes. Joe at saka ni Yeah. Sir Rudy na kami ay magaling mag-decide. No? Talagang kung yung decision namin ay laging tama. Hindi po, hindi po. Walang ganon. Walang ganun po. Wala pong magaling magdesisyon. Ano po? Kaya nga po, naisipan ng ating mahal na pastor na ito po yung ating tema dahil nakikita po ng ating mahal na pastor na karamihan po sa ating mga desisyon, lalong-lalo na sa ating buhay bilang isang anak ng Diyos at para sa ating pamilya ay mayroon pong sumasablay. Yeah. At talagang hindi po naman natin mapagkakaila, Sir Rudy, Sir Joe, na karamihan sa atin, sa ating mga leader ng tahanan, ay hindi po natin alam kung paano natin i-establish yung ating decision. Kaya nga napakahalaga na magkaroon po tayo ng encouragement sa ating pamilya na talagang ako, Sir Joe, Sir Rudy, talagang Yes, sir. himala at biyaya lamang ng Diyos na pinayagan si Pauline na makapagbakasyon sa kanyang trabaho. Ano po? Wow. Amen. At yun nga po yung pinagpe-pray namin na makapagbakasyon siya, lalong-lalo na may event, no? Mayroong old-fashioned Baptist revival na gaganapin. At talagang salamat sa Panginoon na pinahintulutan siya ng kanyang kumpanya na makapagbakasyon, no? Bago siya magsimula sa kanyang trabaho. Kaya nga po, dapat bilang isang ama ng tahanan, leader ng ating pamilya, ay dapat, Sir Rudy, mayroon tayong plano. Yes, May plano tayo sa ating pamilya para sa kung paano magkaroon ng spiritual growth ang bawat isa. Kaya kung wala tayong kaplano-plano sa ating pamilya, of course, mapapahamak yung ating pamilya. Tatandaan natin, tayo po ang pinagkatiwalaan ng ating Panginoon na pangunahan ang ating pamilya. Kaya nga, to commit is to give or entrust something to someone. Surrender your plans, of course, kanino? Sa Diyos. Surrender your desire. Kanino? Siyempre sa Diyos. At surrender your worries. Alam niyo po, ang buhay, sabi nga ng awitin, buhay ay punong-puno ng kaguluhan. Kaya nga, kung sa sarili mo lang pamamaraan at kaparaanan, talagang walang kapayapaan, Sir Rudy, di ba? Amen, amen. Walang kapayapaan kung sarili mong kakayanan. Kaya nga kinakailangan natin na ibigay natin lahat yan sa Panginoon. Kaya nga, yung verse na ito ay nasa taas, ano? Yung Psalms 37 verse 5. Tignan mo kung ano yung nandoon sa verse 3. Trust in the Lord. Amen. At tignan mo kung ano yung nasa verse 4. Delight thyself also in the Lord. Yeah. Kaya kinakailangan, hindi mo talaga pwedeng ihiwalay ang Diyos kapag nagkaroon ka ng commitment sa iyong buhay at sa ating pamilya. Kaya kasi sabi nga, except the Lord build the house. Yan. Kaya nga talagang kaya nga sabi nga ni Sir Joe, wag natin ihiwalay ang Diyos, anuman ang ating ginagawa. Kanya lang, talagang minsan sa ating pag-aalala, ay talagang pag umattend ako ng 3 days revival, paano kaya Ang kakainin. ang aming kakainin? Babaunin. No? Ang pamasahe, Pinanghihinayangan yung bagay na yan eh. Gusto ko yung prinsipyo ni Sir Ivan Talagang maliit lang na tao ito pero matindi ang pananampalataya nito. That's right, amen. Diinan yung maliit. Filipino size tayo eh. Kita mo ano sabi niya, kung hindi mo ako papayagan, magre-resign ako.
Aba, Aba! Yan ay matindi. kapayagan kasi, sir, na kilala mo kasi Diyos mo. Yun. That's right. Yan yung actually yung madalang ano sir, yan yung magandang usapin sa atin mga. Yan talagang usapang lalaki. Yeah, Di ba? totoo yan. Kilala mo ba Diyos mo? Yun. Yun. At saka hindi ka rin basta-basta magdi-decide kung Ang talaga. ang problema pa niyan, yung iba kasi, tingnan mo, yung ginawa ni Sir Ivan, No. talagang decided na siya doon. Andoon yung desire niya talaga na dumalo. Yeah. Amen. Ang problema naman sa iba, kapatid, mismo, wala talagang desire. O yan, Wala totoo talaga yan. Kumbaga sa andoon yun yung pinaka-problema. Isipin mo, may revival, alam nila. Pero wala siyang desire na dumalo. Yeah, totoo yan. Bakit? Kasi, hindi niya talaga, tulad na sabi ko nga, hindi siya fully convinced, hindi siya convicted na itong bagay na pagtitipong ito ay kailangan niya. Yeah, Na amen. makakatulong talaga, hindi lang sa kanya, kundi maging sa kanyang pamilya. Yes, sir. At yun yung pinaka-worst doon sa lahat. Kung meron man, kung convicted man, kung convicted man, minsan pambira may resistance pa. Yeah. Yun yung sinasabi ko kanina. Nagre-resist pa sa conviction ng Panginoon. Yun. Yun yung sinasabi mo na, paano kaya? Paano na? Paano na? Yan. So, kung hindi mo patunay lamang yun na hindi ka talaga lubos na nagtitiwala sa Panginoon. Yeah. Pero kung committed ka sa Panginoon na yung gagawin mo, maging yung lahat ng kaparaanan, in all thy ways and all thy works, sabi ng Yeah. Bible, mga kapatid, talaga pag in-acknowledge mo ang Panginoon, ay Yeah. maniwala ka, Brad. Totoo yan, mai-experience mo itong mismong na sinasabi namin sa iyo. Yeah. Bakit ka mo? Kasi sabi nga namin, ito yung ito yung mga bagay na pagkakaiba Yeah. Yung iba nagtiwala na ng lubos. Mhm. Kaya narating niya ang bagay na nais ibigay sa kanya ng Panginoon. Yeah. So, kaya ganun din mga kapatid, hanggat hindi ka umaalis sa estado mong yan, sa kalagayan mong yan, na andoon pa rin ang reservation mo, at may resistance ka sa iyong tinatawag na conviction, mananatili ka na lang ganyan. Alam mo, Sir Rudy, alam niyo po ang pag-alala ay instrumento po yan ng dyablo. Tama. Ano? Tama. Instrumento po yan ng dyablo. Hindi, kung ikaw talaga ay anak ng Diyos, kung tayo talaga, hindi tayo bibigyan ng Diyos ng spirit of fear. That's right. Hindi po tayo bibigyan ng pag-aalinlangan o takot. No? Sabi nga ng Bible kundi bibigyan tayo ng pagmamahal. Pagmamahal saan? Sa gawain ng Panginoon. That's Alam mo right. na, isang malaking hadlang talaga yan yung pag-aalala natin. Sige, ilagay natin sa practical. Ilang taong ka na sa kalagayan mong yan? Yan. Sige. Sa palagay mo kaya, mananatili kang ganyan? Oh. Kung hindi mo ibibigay ang pagtitiwala mo sa Tama, Diyos. lalaki tayo. Yan, eh. yan. Usapan lalaki to balatan na tayo ng kung ano. Alam nyo, mga kapwa ko ama ng tahanan, hanggat wala tayong personal encounter sa Diyos, hindi magiging matibay yung ating pananalig at pagtitiwala sa Diyos. Yan. Katulad ni Sir Ivan. Oh. Sa palagay mo kaya, magugulat mo si Sir Ivan sa mga maliliit na bagay? Kung yung Hindi, trabaho nga kasi maliit na nga siya. Maliit na nga siya, kakampi niya yung maliit yung mga maliliit kaya na bagay, trabaho niya nga. Kumbaga, Sir Rudy, sabi nga sa salika, isinugal niya nga Oh. Yan. Sinugal niya. May pananalig talagang Isang salita lang yan na, sige, tanggal ka na sa trabaho. Pero sa palagay mo kaya, walang kinalaman kaya yung Diyos na talagang pinahintulutan ng Diyos? Pambira, maliit na bagay. Sabi nga ng Bible, hamunin mo ang Diyos. Yeah. Huwag mong Amen. hamunin mo ang Diyos at ipapakita sa iyo kung ano yung mga mighty things. Kumbaga parang sir kumbaga, try me, kasi sabi ng Diyos try Yeah, me, ito, prove subukan me mo now. ako. That's sabi right. ng Bible, Amen. prove me now herewith. Yeah. And if I will not open you the way, hindi mo. Kaya minsan, parang ewan ko kung talagang minsan, siyempre, alam mga kapatid, para sa ating mga tatay, tayo naman ang haharap niyan sa Diyos Yun. Paano ka ba talaga naniniwala? Gaano ka ba talaga naniniwala sa salita ng Diyos? Amen. Yeah. Yan yung mga katanungang panlalaki na, kilala mo ba talaga Diyos mo? Aha.
Kilala mo That's ba true. talaga Diyos mo? Gaano ka ba talaga naniniwala sa salita ng Diyos mo? Yeah, amen. Those are questions na talagang mag-sink in dapat sa ating mga fathers eh. Yes, Yeah. sir. Ba talagang papasok sa isipan natin para sabihin na, oh, bakit ganito? Bakit ganyan? Yeah? Yeah. Ang mahirap pag sinabi natin yung ganyang bagay, sabi ko nga sa inyo, pag dumating ka sa ganyang pagkakataon ng buhay mo na hindi mo, yung mga katanungan mo na hindi mo na masagot na mismo ikaw, simple kilala mo ba talaga? Yeah. You see? Pag sinabi mo, kilala mo ang Diyos mo, anong patunay mo na kilala mo ang Diyos mo? Totoo yan. Yun ang pinaka-importante ko. Kaya nga, minsan kasi, mas nagtitiwala tayo sa tao. Ano Yeah. po? Bibigyan ko kayo ng isang magandang halimbawa na naman. Ano kaya? Kung pangakuan ka ni Presidente Ferdinand Marcos Jr., nasasabihin sa'yo, Yeah. Rudy, Yes, sir. habang ako ang presidente ng Pilipinas, Yes, sir. akong bahala sa'yo. Confident ako dyan. Confident ako. Tiwala ako. Presidente yan eh. Ipagmamalaki mo, di ba? Abay, pambira. Aba, Pangahawakan ko yan. Dokumentado yan eh. Wag mo akong babanggain. Aba, may taong nakarinig. Malakas ako sa presidente. Yeah, Aba. yeah. Totoo Di yan, ba? totoo yan. Mm. Tao lang yan. Ah, May hangganan. oo, 6 May years hangganan. lang. 6 years lang ang pagiging presidente niyan. Oo. Pero tignan mo, yung sinabi ng Diyos na magtiwala ka sa akin. Yeah, yan, Oh. yan. Kung nagtitiwala nga tayo sa pangako ng tao na huwag ka mag-alala, susuportahan kita. Mm. Tao lang yan. Bukas makalawa, mawawala na yung pangako niyan. Na-offend na sa'yo. Pag na-offend na yan at nawala na yan sa posisyon, hindi mo na pagbigyan yung kanyang Gusto. pabor, Mm. maniwala ka sa akin. At yun naman ang sinasabi ng Bible. Anong bagay ang hindi natin pwedeng ipagkatiwala sa Diyos? Yo. No? Oh. Na even yung ating buhay, no? Yung ating buhay, Yeah. anong may pagmamalaki natin sa Diyos? Bakit Oh, yan. bakit hindi tayo makapag-commit sa Diyos? Mm. No? Anong problema? Kaya nga, panahon na mga kapatid. Nangangalahati na naman ng January. Dago tayo sa kabilang banda. Ayan, si Sir Rudy. Sa kabilang banda, mga kapatid, eto, sa kabilang banda naman, alam nyo, kailangan din naman talaga natin magsakripisyo. Yeah. Ano po, mga kapatid? Okay? Kailangan natin ipakita sa Panginoon na willing din tayo magsakripisyo Yeah, para sa that's ikatututurin natin. That's right. Mga kapatid, kailangan ganun eh. Hindi po pwede na hindi ka matuto. Kasi kung matututunan mo at may papakita mo sa Panginoon na willing ka rin magsakripisyo para sa ikaayos ng pamilya mo, ay huwag ka magdalawang isip sa bagay na yan. Yeah. At sabi nga, kung kinakailangan maghukay ka pa ng mas malalim, ba't di mo gawin? Yeah, Para amen. sa ikabubuti naman ng pamilya mo at ikagaganda pa ng relasyon mo sa Panginoon. Yeah, Amen? So, ito yung mga bagay na dapat tinitingnan din natin yung mga anggulong ito. Sabi nga, hindi lang, okay, nag-commit ka. Well, sabi nga, walang commitment na walang halong sakripisyo. Yun. Lagi po yan. Totoo yan. Kalakip yan eh. Okay? Kasi kailangan mong patunayan na talagang committed ka nga. Amen? Kaya nga, bilang isang magulang, alam ko, nauunawaan po natin yung salitang commitment. Ang pinakapangit to sa lahat, yung committed ka sa isang commitment pero ayaw mong ipakita na ikaw ay committed. Totoo yan. Ano po, mga kapatid? Nakipagrelasyon ka pero yung ayaw mong magkaroon ng commitment sa karelasyon mo, ay pangito yun. Ay di po Tama ba? yan, tama Hindi mo yan. magugustuhan yun eh. Amen. Tayo bilang anak ng Diyos, may relasyon na tayo, anak na tayo ng Diyos, di po Yes, ba? sir. Ipakita rin naman na tayo committed talaga bilang isang anak ng Diyos. Amen? Yeah. Committed tayo sa Panginoon bilang isang anak ng Diyos. Anak tayo ng Diyos eh. Kaya nga pangit po sa isang taong nasa in relationship and yet hindi po niya ipinakikita yung talagang pagiging committed niya doon sa kanyang karelasyon. Totoo So yan. please, mga tatay, yan yung mga anggulo na tingnan po natin. Yeah. Alisin mo yung pagdadalawang isip mo. Mhm. Okay? Ipakita mo na kahit may sakripisyo, willing kang ipakita. Yeah. Pakumpara naman sa ikaayos at para lang mapatunayan mo na talagang, ito pa, may ikalalago ka pa eh. Yes, sir. Yun talaga, may ikalalago ka pa. Kaya, huwag kang mag-alinlangan. Yeah. Ah, kapatid, Yeah. amen. Alam mo, Sir Rudy, talagang kinakailangan lang talaga natin magkaroon ng firm decision. Yeah. Lalong-lalo na sa
mga ganitong mga event, no? Yung mga revival. Alam nyo, ako 1993 nung napunta po kami rito. At talagang si pastor, mahilig yan na sama ka. At pag sinabi ni pastor na sama ka, gumawa ka ng paraan. Talaga, gumawa ka talaga ng paraan. At talagang kung ang desire mo rin lang naman ay lumago sa pagkakilala sa Diyos, maranasan mo yung kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Nung binata pa ako, talagang at saka ito po yung masaklap nito, kamo. Hindi ako kilalang sundalo eh. Hindi ako kilalang sundalo. Kahit yung sa lugar namin, hindi ako kilalang sundalo. Ano po? At minsan, sinasabi ni pastor, mag-uniforme kayo. Mag-uniforme tayo. At talagang, dahil sa kagustuhan kong sumunod kay pastor, kasi sinabi niya, mag-uniforme tayo. Abay, nag-uniforme ako. Ang tingin sa akin ng mga kapitbahay, sundalo ka ba? Pinagsundahan ka. Sundalo ka pala? Sabi, sundalo ka pala? Ayun na. Sa aking karir, of course, itinatago ko na ako ay isang sundalo. Pero kinakailangan kong lumantad dahil ako ay isang anak ng Diyos. At ang sabi ng ating pastor, mag-uniforme. Anong bagay ang gagawa ko pa ng excuse sa akin sarili kung gusto kong lumago sa pagkakilala sa Diyos? At kita mo, kahit of course, na-burnout na ako. Ako ay isang sundalo. At may duty ako. Hindi, alam mo naman, sa buhay ng isang sundalo, hindi ka basta-basta makakalabas ng kampo hanggat hindi ka pinahihintulutan na lumabas. Kasi kapag ikaw ay hinanap na wala ka sa loob ng kampo, maaring ma-charge ka ng awol. At kapag na-charge ka ng awol, makakasuhan ka at baka yan yung magiging ground na matanggal ka sa serbisyo. Pero alam niyo mga kapatid, lahat yan ipinakita ko sa Diyos. Sir Rudy, alam ko na ikapapanganib ko, pero sabi ko sa Panginoon, Panginoon, bahala na po kayo. Ito po ay para sa inyo at gusto ko lang po lumago sa pananampalataya. At biyaya naman ng Panginoon. Sir Rudy, kahit ganong ako'y malapit na mag-retire nakagawian ko na po yung mga ganon. Ipinagpe-pray ko, malayo pa lang, pero sabi ko sa Panginoon, Panginoon, gusto ko pong maka-attend. At hindi lang yung katulad nito na dito lang sa Fort Bonifacio. Mga kapatid, pumupunta pa kami ng Laguna, outside Metro Manila, Sir Rudy. Pumupunta kami ng iba't ibang lugar. Kasama ko ang ating mahal na pastor at yung mga ibang kalalakihan na hindi ako pinapahintulutang lumabas ng kampo. Pero alam niyo mga kapatid, yun po yung nakagawian ko, lalong-lalo na pag patungkol sa gawain ng Panginoon. Kaya sabi ko, kung kalooban ng Panginoon na matanggal ako sa serbisyo, so be it. May ibibigay na hanap buhay naman ang ating Panginoon sa akin. Hindi lang naman siguro serbisyo para ako ay mabuhay. Pero nakita ng Panginoon yung desire ng aking puso. Kaya nga, hindi ako pinabayaan din ng Panginoon. Amen. Hanggang sa kung saan-saan ako na destino, talagang pag may event dito, sinisikap ko na talagang makasama sa event dahil ikinukomit ko sa Panginoon yung aking plano. No, ganoon din si Sir Ivan, di ba? Ikinomit niya. May purpose naman. Ay, biyaya naman pa ng Panginoon. Answered prayer naman, Sir Rudy. Amen. No? At nakapag-retired naman ako ng maayos. Kaya nga, kung wala tayong personal encounter sa Diyos, na talagang, kumbaga, sa salitang kolokyal, Sir Rudy, isusugal ko to. Isusugal ko to. Yan. Matalo, manalo, okay lang. Maaprubahan o hindi aprubahan, makita ng Diyos. Alam nyo, pag wala tayong maitatago sa Diyos, lahat ng bagay alam ng Diyos. Kaya nga, panahon na mga kapwa ko, ama ng tahanan, na subukan natin ang Diyos. Subukan natin ang Diyos. Huwag tayong mag-focus sa pag-aalinlangan. No? Ang kinakailangan lang natin ay trusting God.
Trusting Yeah. God, Sir Jow. Yes. Alam mo, ayun sir, ay maganda. Pwede pa natin ito palawakin sir eh. No? Yes, sir. Palawakin pa natin ito sa mga susunod na Biyernes. Yeah, By the way, amen. next after ng Amen. Baptist Lunch ay maaari tayong depende kay Pastor kung makakapag-programa tayo or ano man, depende sa plano ng ating mga pastor. Pero ganoon pa man, malawak na usapin ito eh. Yeah. Kaya Yes, sir. ang gandahan dito sir, ay may mga living testimonies. Yeah. Yeah. Yes. Amen. Ang point lang natin dito, mga kapatid, para sa ating mga fathers, sa ating mga tatay, mga leaders of the family, napaka-importante talaga na pag-aralan natin ang commitment sa Diyos. Yes, sir. Hindi ka makakapag-commit, sabi nga namin kanina sa inyo, kilala mo ba talaga ang Diyos mo? Hindi ka makakapag-commit kung hindi mo kilala ang Diyos mo. Man. Mahihirapan ka ring i-commit sa Diyos ang isang bagay kung mababa ang pananampalataya mo sa Diyos. Yun. That's right. Amen. See, so yan po yung mga bagay po na yan. Sabi ko nga sa inyo last time, you have to learn you have to make a commitment before the Lord pagdating sa leadership sa family, pagdating sa marriage, pagdating sa discipline, pagdating sa parenthood. Napaka-importante niyan. Amen. Pag hinimay-himay po yan, napaka-importante yan. Kung bakit kailangan na may commitment ka sa bagay po na yan. Sabi Yes, nga ng sir. pastor natin nakaraan, Yan. nakauna na tayo, commit to love at saka commit to fight. Yes. sir. Amen. Tama, di ba? Dalawa pala. Yeah, dalawa pa lang. Commit to Commit to grow. love, commit to grow, Oo, Yeah. commit to grow. commit to love, commit to fight. Commit to, yeah. Yan yung ano natin. Yeah. Yan yung mga napag-uusapan natin. Kaya para sa bawat sabo ay patuloy tayong mag-antabay no sa pagpapala ng pinagkakaloob sa atin ng Diyos spiritually as leaders and family, leaders of the family, and para mag-manifest ito. Hindi lang naman sa atin kundi sa mga susunod pa sa atin. Walang iba kundi yung ating pong mga anak. Amen. Kaya again, ulit ko para sa bawat isa, ano po, ay maraming salamat. Ma'am, dito na po muna tayo magtatapos. Sir Rudy, Amen. Sir Noel, No, yes, maraming salamat sa inyo pong pagsubaybay sa programa po namin na ito. Yeah, And I amen. believe that it will be a great blessing and it will continually help us to grow more. Yes. Alright, papaalam na po tayo, Sir Rudy. Amen. Thank you so much sa lahat po ng mga nanood sa atin as we have prayed na maging blessing kami sa inyo. So ito pong mga narinig po ninyo ay sadya po talaga na base na rin sa aming naging experience at sa patuloy namin pagkapit o paglapit sa Panginoon ay patuloy din naming tinatamasa ang kabutihan at katapatan pa ng Panginoon sa aming buhay. God bless you po sa inyong lahat. Sir Noel. Amen. Maraming salamat sa ating masugid na taga-subaybay at naway nakapagbigay po kami ng tulong po sa inyo. Ano po? At hanggang sa darating na Biyernes muli ay magkasama-sama tayo and God bless us all. Amen, amen. Again, to all the fathers in North, South, East, and West corner, and to our viewers nationwide and worldwide, maraming salamat po sa inyo pag-antabay. And again, sa Outborder Fathers, yung mga pictures ninyo, don't forget to send it sa ating buong GC and it will be a great blessing to all of us. Alright, sinashoutout yung mga nakapag-send na sa amin. Si Sir Marjon, Sir Ryan, Sir Joral, Sir Jacob, Sir EJ. Yan, ako marami mo nanonood dito eh. Nandito sila Sir Rod, Sir Richard. Ito si Nakita ko Rodrigo. Sir Randy. yan. Rodrigo. Yes, Si yes. ano, Thank you. Abaracoso. Si Machuman. Si Yeah. Machuman. Si Machuman, siya. Chito Hagobe. Sa mga Southboarder na dyan, send your pictures, Sir Michael De La Cruz, send your pictures that you're watching our program. Alright? Once again, brethren, thank you very much for tuning in, and I believe that this has been a great blessing to all of us. Let's continue to grow, continue to love, continue to fight, and let's make a commitment before the Lord. Amen. Once again, maraming salamat po din sa lahat ng mga CSI pastors that are watching with us. See you. Alright? See you on the old-fashioned Baptist Old-fashioned. Revival. Amen. Ang Alright. bilis. God bless you all. And on top of all of this, lagi po namin sinasabing, to God be the glory. Have a Amen. blessed Friday. Though some may doubt that His word is true, well, I've chosen to believe it. Now, how about you? God said it, and I believe it, and that settles it for me. Faith is the essence
essence of things unseen, the substance of things hoped for. God's word has said it and I believe it, for the miracle has happened to me. God said it, And I believe it, and that settles it for me. God said it, And I believe it, and that settles it for me. Though some may doubt that His word is true, I've chosen to believe it now. How about you? God said it, And I believe it, and that settles it for me. do you believe that God created you just like He told you in His word? Do you believe that every world in space came to place by His own power? Do you believe that God can change your life and give you freedom from your sin? He'll open every door that blocks the way, and now you can say within. God said it, And I believe it, and that settles it for me. God said it, And I believe it, and that settles it for me. Though some may doubt that His word is true, I've chosen to believe it now. How about you? God said it, And I believe it, and that settles it for me. God is the owner and His the ending of all that I believe in. Life more abundant is yours for the asking. The miracle can happen to you. God said it, And I believe it, and that settles it for me. God said it, And I believe it, and that settles it for me. Though some may doubt that His word is true, I've chosen to believe it now. How about you? God said it, And I believe it, and that settles it for me. God said it, And I believe it, and that settles it for me. God said it, And I believe it, and that settles it for me. though some may doubt that His word is true, I've chosen to believe it now. How about you? God said it, And I believe it, and that settles it for me. Though some may doubt that His word is true, I've chosen to believe it now. How about you? God said it, And I believe it, and that settles it for me. God said it, And I believe it, and that settles